Buongiorno, good day, good morning, and thankful again to God. Praise the Lord, and all the glory be unto the Lord. Gloria a Deo. Mga kapatid, muli ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na magkasama tayo sa kahit ganitong paraan, malayo man ako sa inyo, ay patuloy po ang ating gawain dyan po sa Batasan Church. And I'm so glad that our leaders, our elders of the church has been faithfully doing their jobs and their ministries to the Lord. And salamat sa Panginoon na merong mga elders tayo at mga pastors na willing magtrabaho para sa pangalan ng ating Panginoon. No? Despite na marami rin kayong ginagawa sa inyong mga bahay, marami rin pa kayo may mga trabaho kayo, pagod din po ang ilan sa inyo. But you know that ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi naman po yan sayang. Ano po? Yan pong pinaka-the best na mga panahon dahil yan po lamang ang mga bagay na meron po yung record sa langit. Praise God. So, siyempre po, binabati ko po ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Live po tayo dito mula po sa Padova, Italy. At ngayon po ay dito po ako sa loob ng church ng Padova dahil po sa nag-practice po kanina ang choir and bukas po may event kami. At may mga bisita pong in-invite. So, nagkaroon po kami ng konting practice kung ano po ang mga gagawin. No? Kagaya din po ng parang Harvest Sunday din po natin dyan. Ito po ay in preparation sa kanilang Thanksgiving na magaganap po sa July 14. No? July 14 po, Thanksgiving po dito. So, next lang po yon, no? Next Sunday and then next Sunday, yun po yung 14. And yun na rin po ang aking last Sunday po dito sa Italy at yun naman ang first Sunday ni Pastor Rod. Hopefully, God willing, ay maging maayos, matiwasay po ang kanyang pagbiyahe papunta po dito sa Italy. And siyempre po, suportahan po natin sa prayer dahil siyempre ang gawain po dito ay kailangan po talaga ng prayer. Ano po, napakarami pong mga bagay na kumbaga kailangan pong bunuin dito po sa Italy Church. And in fact, yung amin pong binabible studyhan po na mag-asawa ay gusto na pong magpabaptize. At meron lamang pong madlang sa kanila at nung tinanong nga po namin ay dahil nga po sa nakarating sa kanila yung mga lumang mga issues po rito, mga nangyayari po, mga kaguluhan po dito sa church sa Italy, nakarating po sa kanila despite na sila po'y bago lang dito, 2 years ago lang po sila dito. But hopefully they will decide to be baptized in Jesus' name. Lalo pat na nung nagkaroon kami ng isang bisita na medyo pilosopo, no, yung kausap, hindi naman bisita, kundi kausap. Yung maalala po ninyo, may post po ako na doon po kami sa Soto Marina at kami po yung nagkape-kape at nagkaroon po kami ng Bible sharing. Mismo po yung binabible studyan natin ay siya na po mismo nagdepensa ng tungkol sa Diyos, sa bautismo, sa pangalan ng Panginoon. So, hopefully God will make a way for them. Ano po? So let's pray. Prayer lang po ang ating panlaban po dito mga kapatid. Dahil po sa napakaliit lamang po na bayan ng Padova at kukunti lang po mga Pilipino rito. Wala pa po 1,000 ang Pilipino dito. So, nagkakilanlan pa, magkakamag-anak, nagkakilanlan. So, alam naman natin na konting balita lang, ito po ay magsirkulo na sa buong komunidad. Ano po? So, isa yan sa mga struggles natin dito sa church. But nevertheless, alam naman natin mga kapatid na greater is He that is in us than he that is in the world. So, we're not afraid of the devil's ways dahil alam natin ay masigit pong makapangyarihan ang kakayahan ng ating Panginoon. Amen? So,
wala naman po, hindi ako nabagabag sa kanyang mga style. Ginagawa niya po ang lahat para po mapigilan ang pag-grow ng church dito. Pero ibig sabihin, maging siya nakakaramdam siya na hindi maganda kapag nagpabaya siya, di po ba? So ibig sabihin, God is also doing something for the growth of the church in Padua. No? Sa ngayon lang, medyo busy po mga kapatiran dahil nga po sa summer, yung mga amo wala po dito, yung iba sa kanila, doble po yung oras ng pagtatrabaho. So, isa po yan sa nakaka-apekto ng kanila pong attendance dito sa church. Anyway, thank you, Pastor Rod, sa sa pag-asikaso mo dyan sa ating church. At naging masigasig pa rin po ang ating outreach. No? Pastor Charles, thank you. At sa mga elders po natin, maraming salamat po sa inyong pagsisikap, pagsuporta sa panalangin at maging sa ating mga outreach, lalong-lalo na. Ano po, sa aming pong mga mahal na bisita na meron po tayo ngayong umaga, God bless you all. And siyempre, sa akin pong mi amore, ayan. Buongiorno, yan, ganun na yan sila magsalita dito. Good morning ang ibig sabihin. Okay, so siyempre, sa aking mi amore, Sister Tata, and the kids, and all the youth, and ladies and men, I greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Now, patuloy po tayo sa ating pong mga pinag-aralan at nasa lesson 6 na po tayo at ating pong buksan ang ating pong lesson. Ayan, lesson 6 na po tayo. Actually, sa totoo lang, meron po siya ng birthday ngayon. Ini-invite kami. Nagpaiwan lang po ako. Ako lang mag-isa ngayon dito sa church. So, yung mga kapatid. Sila, Pastor Victor, lumabas lang ng may binili lang. Pero dapat ini-invite po kami sa isang birthday. So, mamaya po may prayer meeting dito. At ilan po sa aking mga meron po sana akong mga bisitahan din, kinancel ko muna para meron pong time para mag-record po nito dahil mamaya po gabi na po kami makauwi sa bahay po. Right? So anyway, dito po tayo sa lesson 6 na po natin ng Search for Truth at ito po ay binibigyan ko at meron po itong pamagat na paghahanda sa bagong kaharian or preparation or preparing for the new kingdom. Ayan. So, tapos na po ang old kingdom ng Panginoon is the Israel, and dahil nga po hindi po nila pinansin ng Diyos, despite ng paulit-ulit na paghingi ng Panginoon ng kanilang atensyon, hindi po nila ito pinansin. And napuno na rin yung Panginoon, and so naggumawa ang Diyos ng panibagong covenant. Ayan, bagong covenant na po ang kanyang ipinasok. However, ang old covenant ay hindi po ito po pwedeng matanggal dahil ito po ay agreement in between, no? The Israel and God Himself. And so, sabi ng Biblia, matatanggal lamang ang covenant kapag mamatay ang isang testator ng covenant. So it's Israel and God. So alin ba dito ang mawawala at mamamatay muna? Siyempre, pinakamadaling mamatay ay ang Israel. Ano po? Pero hindi po yung ginawa ng Diyos. Dahil minahal niya po ang Israel at dahil siya po nangako sa mga patriarka, mga kapatid. Mga patriarchs po. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang kay David, kay Moses. Ito po yung pinangako ng Panginoon at hindi po niya ito tatalikuran. Hindi niya po talaga kakalimutan kung ano man ang kanyang ipinangako. Kaya ang nangyari po ay siya na lang ang nag-decide na mamatay para po sa bagong covenant. Kasi kapag patay ang isang testator, pag nabuhay na maguli, ibig sabihin, pwede na po siyang ma-engage
sa panibagong maging asawa niya, no po, at yun po yung church. Ang una niyang asawa ang Israel, imbis na pinatay niya ang Israel, hindi na po, siya na po ang nag-aalay ng kanyang buhay para na rin sa lahat ng mga makasalanan sa mundong ito na mabayaran ang kanilang mga kasalanan. At ngayon po, dahil ang Panginoon ay napunta para po mag-establish ng kanyang kaharian. At ito po ay ang tinatawag nating bagong kaharian. Praise the Lord. And so, simulan po natin ng pag-aaral sa ating New Testament. Kung meron po kayong mga Bible dyan, buksan nyo po ang inyong New Testament at tapos na po kasi tayo sa kasaysayan ng Old Testament. At bigyan na po natin pansin ang New Testament hanggang po sa katapusan ng Bible, which is yung po ang Book of Revelation. Ano po? And future, pati yung future, no? Lampas po ng Revelation. Ayan. So, ang ating pong New Testament ay meron pong 27 books, 8 po ang writer, at ang span of time na ito po isinulat ay within 100 years. No? Ang coverage po niya ay 100 years. And meron po tayo dyan ng unang bahagi ng pagbukas natin ng New Testament. Dapat medyo sigurado po tayo, ano? Bihasa po tayo sa ating mga Bible. And I hope you have your own Bibles now, this morning, para po na inyo pong mabasa at masundan ang ating pong mga pinapag-aralan. Now, kahit pumunta po kayo sa table of contents po muna, makita po ninyo dyan ang New Testament, kaya tinawag na New Testament, meaning New Covenant. Yan, dito na po nagpahayag ang Panginoon ng kanyang kaharian. Ano po? Yan po, ang nagsimula po ito sa 4 na aklat, Matthew, Mark, Luke, and John. Ito pong 4 na aklat na ito po ay halos magkakapareha po ang content. Meron lamang pong mga bahagi na si Matthew ay isinulat niya pero wala kay Mark, wala din kay John, nandun kay Luke, or 3 gospel books, merong record, tapos yung isa ay wala. So kapag ikaw po ay mag-aaral ng buong buhay ng Panginoon, tandaan po natin, ang 4 gospel books ay hindi po ito magkasunod-sunod na after kay Matthew si Mark, tapos si Mark si Luke, hindi po. Kundi yan po ay chronicles or mga sinulat na mga events sa buhay ng Panginoong Hesus right on the time that He was here on earth. At isinulat lamang ng iba-ibang author or 4 na authors or writers, no? 4 na writers, isinulat po nila ito. So, ang Matthew po ay nauna po yan because that is the fulfillment that God became the king of Israel. At napunta na po siya rito as king, no? Na yun po kasi yung mga prophecy. So Matthew discussed Jesus about Jesus as king. That is why ang kanyang opening ay the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So bago siya pumunta pabalik kay Abraham, inuna niya si David because si David ang hari na panggagalingan ng Misaya, na sabi nga ng ating Panginoon, ang kanyang trono ay hindi po matatapos forever and ever. So Jesus Christ is in the lineage of David, kaya inuna po dyan, no? The son of David, the son of Abraham. Saka palang bumalik po ang chronology ng kanyang generation. Ano po? And also si Mark naman ay isa po siyang siya din po ang kasakasama na ni Apostol Pablo na bumalik po, no? Yun, bumalik siya dahil sa kanyang kabataan nag-surrender po siya. Siya po ay nagsulat nito, no, ng Book of Mark. Nung nag-mature na po siya. And siya ay dahil sa kanyang kabataan medyo dynamic, and dito po ay dinidiscuss niya po si Jesus Christ as the Son of Man. Ayun, no? The Son of Man. And si Lucas naman po ay siya po ang writer din ng Acts, Book of Acts.
And kung inyo pong mabasa, pag ang Book of Luke ay kadugtong po niya ay book of Acts. Yun po yun, yung pagka inano mo, from the author ng Book of Luke, nagbukas po ang Book of Acts, halos yun po ang kadugtong niya. Ayan. Kaya dahil si Luke po ang nagsulat nito. And Luke was a physician. So Jesus Christ was portrayed as the servant. The servant. And yung followed by John, the Beloved, si John the Beloved, siya din po ang nagsulat ng Book of Revelation at saka ng 1st, 2nd, and 3rd John na mga aklat ng New Testament. Siya din po yung writer noon at siya din ang pinakahuling namatay kaya nasulat niya po ang Revelation, sa kanya po pinahayag ang buong mangyayari po sa kinabukasan. Yan, si John po at siya po ang nagsulat ng prophecy na yan. Meron din po siyang gospel book. However, ang pinaka-unique sa kay John is that sa lahat ng mga apostol, siya po yung may mas pinakamataas at pinakamalawak na vision na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Dahil nakita niya po mismo si Jesus Christ bilang Diyos. Ano po? Dahil siya po naman ay nagsimula sa simula talaga. Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And it was revealed to him that Jesus Christ was the creator of all things. All things were created by him and for him. And Jesus Christ, and the Word was made flesh. And of course, it is Jesus Christ. Yan. So malawak po ang vision na ibinigay ng Diyos dito po kay John. Once again, mga kapatid, ay dahil marahil kasi kung gaano ka mag-perform sa Panginoon, paano ka nag-sacrifice para sa Panginoon, ganun din po kalawak ang ibibigay sa iyo ng Panginoon na pabor at responsibilidad din. Ano po, kagaya kay Peter, siya yung masigasig talaga sumagot. Di po ba? Sa amin, nung tinanong ng Panginoon, sumagot siya kagad. So, sabi ng Panginoon, ikaw, Pedro, o yun, di ba? Siya na kagad. Nung naglalakad sila sa dagat, at ang Panginoon ay nagpakita sa kanila doon sa dagat, tapos sila naman ay akala nila ito'y multo lang, no? Or ghost. And sabi nga ng Panginoon siya yon, at sabi naman ni Peter, kung ikaw yung Panginoon, hayaan mo akong makalapit sa iyo at makalakad. So walang ibang apostol na nakagawa noon, ano, kundi si Pedro lang. Pero dahil diyan sa pagiging masigasig ni Pedro, siya ang binigyan ng Diyos ng mga susi. Okay? So ngayon, ganun din po si John. Si John po sa lahat ng mga apostol, siya lamang po ang naiwan doon sa cross. Ayan, lahat nagsitakbuhan. Lahat, pati si Peter, nagsitakbuhan. At ang naiwan ay si John the Beloved lang po talaga. Ang nagbaba ng katawan ni Kristo. And so, well, siyempre, nakita naman natin na binigyan siya ng Diyos ng pinakamagandang pabor dahil hindi po siya namatay sa masakit na kamatayan, bagkus siya po ay namatay sa katandaan at nakasulat pa siya ng maraming aklat. Now, apat po yan at the same way, ganon din po yung binabanggit ng tabernakulo na ating pong napag-aralan before na meron po siyang apat na kortina sa harap, no, na magkatabi-tabi, at ito ay may apat na kulay, no? Purple, blue, white, and scarlet. And these four actually agrees together, and they are as like weave together. Parang naano sila, no, hinabi sila lahat na magkakaisa sila. So hindi po yung hiwalay na violet, hiwalay na blue, hiwalay na puti at pula, hindi po, no, kundi ang lahat ng mga sinulid na yan ay hinabi na isang tela pero apat lang na kulay po ang meron. At yan po ay nagpapahayag ng purple bilang pagpapakita na si Kristo ay ang hari, no? Purple, because purple is the royal color. And then the blue is the heavenly nature of Jesus Christ. And then the white is
being the son of man, and ika nga ay sa kanyang laman hindi po siya nahulog sa kasalanan. And the scarlet represents yung kapigatian, yung dinanas ng Panginoon na paghihirap and being a servant. Ayan. So, ang apat na kulay na yan, yun din ang nire-represent ng apat na aklat ng Matthew, Mark, Luke, and John, or ng New Testament. Dahil entrance po siya. Entrance din po siya sa tabernakulo. Pagpasok po ninyo, yun po yung makikita nyo kagad. So you cannot understand picture. Okay, so medyo na humihina lang po yata ang internet. All right. And mula po diyan, pagkatapos po ng apat na yan po ay buhay ni Kristo. I-chronologize mo pa yan, ipagdugtong-dugtungin mo pa yan. At meron po yung chronology of the life of Jesus Christ, kung anong aklat, anong aklat ang nagsabi niyan hanggang sa cross in Calvary. And it ends up, mga kapatid, sa resurrection of Jesus Christ. Yung po yung natapos yung buong mission ni Jesus Christ na sinasabi niya nga, it is finished. And if it is finished, ibig sabihin, mga kapatid, naging matagumpay po ang Panginoon dahil nabuhay po siyang maguli. And nagpahayag po siya sa mga apostol bago po siya bumalik. At yan naman po ay mababasa na natin ang kadugtong niyan sa Book of Acts, chapter 1. Ayan, at bumalik na po sa langit ang ating Panginoon on that part, no? Sa chapter 1 ng Book of Acts. Ayan. And that time sa Book of Acts ay diyan na po pinahayag na si Kristo'y bumalik na sa langit at pinalitan na rin or ika nga ay nagkaroon na ng substitute itong si Judas or si Judas na nagpakamatay na at ang pinalit sa kanya ay si Matthias. Ayan. At si Matthias, siya na ang pang-12 apostol dahil 11 lang po sila. Ang 11 na yan, binabanggit po yan sa Mark chapter 16, binabanggit din po yan sa Matthew chapter 28, and also sa huling bahagi ng ilan sa mga aklat ng gospel books. Now, ang Book of Acts is a history book. History because it is the history of the church. Diyan po nagsimula ang church. Diyan po makita kung paano lumaganap ang church. So lumago at nakipagbunuan, nakipaglaban sa kanilang pananampalataya. Yan po ang history ng church. Now, kung gusto pong malaman ng isang tao kung ano ba talaga ang totoong church, dito po siya dapat mag-unang mag-research. Huwag munang pumunta doon sa mga Romans, sa mga First Corinthians or Thessalonians. Huwag munang pumunta doon. Dito muna bumalik dahil ang lahat po ng kasunod na mga aklat ay mga aklat para na po sa mga mananampalataya. Ang Book of Acts ang siyang nagpapahayag kung paano po sila naging mananampalataya. Kaya it's very easy to determine which is or what is the true church. Right? What is the true church? Hindi mo kailangan magtingin sa pangalan or sa dami o sa ganda ng mga building. Ang kailangan mo lang ay balikan mo itong Book of Acts at kung ano ang kanilang karanasan, dapat naranasan yan. Dapat kung anong pinapangaral dito, dapat marinig mo yan sa pastor mo na pinapangaral din or marinig mo yan sa kahit na sinong religious leader nyo. Na pinapangaral dahil kung hindi, ay baka hindi ka kabilang sa totoong church ni Kristo. Dahil ang totoong church ni Kristo ay may the same experience from the beginning of the church to the end of the church. Now, malaman mo lang yan sa Book of Acts. Ayan po. Kaya nga po mga kapatid, ang church ay matrace back mo sa original niya
experience, no? Kasi ang church should be an experience. It is not an organization. It is not a group. Hindi po yan denominasyon, kundi mga kapatid, it is an experience. Because the church means that the Lord is in you, and you are both with a price. Yun po ang church, ang ecclesia means called out once. Ibig sabihin, nung tinawag ka ng Diyos, binili ka niya, at nagpatuloy ka sa Panginoon at binigyan ka niya ng banal na Espiritu na siyang nagiging gabay mo at kalakasan mo, at ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa ay nagiging templo ng Diyos. Dahil dito na nakatira Diyos. That's the church, mga kapatid. And so malalaman natin mamaya kung paano po ito nagsimula ang church. However, dito po sa Book of Acts ay dito na po ang si Apostol Pedro ay nagsimula pong buksan niya ang mga pintuan para sa mga hintil, and then pintuan para sa mga Samaritano, sa langit pinto, and then hanggang sa pintuan po ng mga hintil, kagaya po natin. And then after kay Peter, si Paul na po ang dinidiscuss ng Book of Acts. Ayan, at ang nagsulat po nito ay si Luke, na isa pong doktor or physician, itong si Luke. Then after that, mga kapatid, ay sumunod na po ang 14 na sulat ni Apostol Pablo mula po sa Roma, para sa mga taga-Roma, taga-Corinto, 1 at 2, no? Galatia, Ephesians, Philippians, Colossians. Ayan, yan po ay mga aklat. Then 2 sulat sa taga-Thessalonica, sumulat din siyang personal kay Timoteo, at pangalawang sulat niya rin kay una't pangalawang sulat kay Timoteo, at maging kay Tito or kay Titus, mga kapatid. And then si Philemon, at maging ang mga kapwa niyang Hebreo or mga Jewish people. Although marami pong nagsasabi na sino ba talagang author dito sa Hebrews, pero sa pag-aaral ng context, binigay po nila ito sa kay Paul, kasi hindi po nagbanggit kung sino po yung nagsulat dyan, no, sa Hebrew. So binigay po nila ito kay Apostol Pablo. And also, it was followed by 7 general epistles. Ito namang 7 general epistles, hindi po ito para lang sa Hudyo, hindi lang ito po para sa mga hintil, kundi ito para sa pangkalahatan. At yan naman po ay mga sulat ni Santiago, at 2 beses na sulat ni Pedro, no? 1 and 2 Peter, and then 3 beses na sumulat din si John, 1st, 2nd, and 3rd, and then Jude ay sumulat din po. Maiksi lang po ang kanilang mga sulat, pero para po sa pangkalatan, at marami po kayong matutuklas sa mga bagay dito, kagaya niya ng mga katanungan. Sana punta si Jesus nung siya namatay. Ayun, di ba? And also makita mo dyan na binabanggit po ang tungkol sa yung pakipagbunuan ng diablo sa katawan ni Moses, no, laban kay Michael the Archangel. Ayan. And then, siyempre, it was followed by revelation, which is the prophecy na ibinigay kay John the Beloved, at ito ay nagsasabi ng hanggang sa katapusan. At hanggang sa actually lampas pa po sa atin, no? Hanggang po yan sa katapusan talaga ng lahat, no? Ika nga na time no longer na, eternity was there na, no? At tapos ng millennium, abot pa ng revelation ng millennium, abot niya pa yung white throne judgment, maging ang last na away or gera, which is Gog and Magog, and then the white throne judgment, and then the new heaven and the new earth. Nakita po yan sa Book of Revelation. Kaya ang tawag po sa kanya, prophecy book, which is the only prophecy book in the whole New Testament. Alright? So, yan po ang ating New Testament. So, 27 books, 8 writers, and in a span of 100 years. Ayan. And sabi ng Biblia ay si John the Baptist ang unang naghanda ng daan ng ating Panginoon. So John the Baptist
John the Baptist was the forerunner of the Messiah, which is Jesus Christ. And in fact, by relationship, magpinsan po sila. Dahil ito pong pangalawang pinsan, I think. Kasi itong si Mary at saka itong si Elizabeth ay magpinsan. And so, nung nabuntis una si Elizabeth, ay in a miraculous conception actually din, no? Dahil nga sa matanda na siya at wala silang anak ni Sicaraya, so na isang saserdote, pero siya po ay nabuntis. At si Mary naman ay binisitahan 6 months later ng anghel, at si Mary naman ay nabuntis din, pero wala pong lalaki na involved, kundi ang banal na espiritu. Yan po sinasabi sa Lucas, na ang banal na espiritu ang siyang ang baby na yan ay anak mismo, is of the Holy Ghost. Ayan, sa anak ng Espiritu Santo, which is the Holy Ghost is the Spirit of God. Ayan. And sinasabi ni John the Baptist, sabi niya, meron siyang paparating na masigit sa akin. Ayan. Sabi niya nga bandang huli, he must increase, I must decrease. At sinabi niya rin na kahit ang kanyang pagubad ng sandalyas ay hindi po siya karapat-dapat. At inintroduce po rito ni John the Baptist for the first time ang repentance or baptism of repentance. Meaning, if you repent of your sins, sa panahon ni John the Baptist, you need to be baptized. Yan, in water. Yan po, dito na po nagsimula ang baptism. Wala pong record ng baptism prior to this, kundi pagdating lamang ni John the Baptist. And sabi pa ng Isaiah 40 verse 3 tungkol kay John the Baptist, in the wilderness, prepare the way of the Lord. Now take note, kaninong daan ang kanyang ihanda? Ang daan ng Panginoon. Ang sabi, make straight in the desert a highway for our God. O makita ninyo mga kapatid, kaninong highway yon? Diyos. Meaning, yung paghandaan niya ay mismo ang Panginoon at ang mismo ang Diyos. Ayan, makita po ninyo capital L-O-R-D pa yan ang pagkasulat. Meaning, that is the Lord that is mentioned in the Old Testament, which that refers to God. Na the same lamang po yan sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, that's capital L-O-R-D, at yan po ang paparating at bibigyan ng daan ni John the Baptist. So dito nagpapahayag, yang Kristo na paparating, Kristo mismo yan ng nag-iisang Diyos. Sa Tagalog, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Ayan, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ayan, so, kaya si John the Baptist, ang the greatest prophet of all time, dahil siya po ang propeta na naghanda ng daan para sa ating Panginoong Hesus. And, pero sabi ng Panginoon, sabi niya, si John the Baptist yung pinakamataas sa lahat ng propeta, pero ang pinakamaliit, pinakamababa, at pinakamasabi po nating ordinaryo sa kaharian ng langit ay higit pa kay John the Baptist. Sino yon? Isa sa atin yun. Tayo yun. Church yun na nandun sa langit. Kahit ikaw na lang yung pinakamababang uri doon sa langit, mga kapatid, pinakamataas ka kaysa kay mas mataas ka kaysa kay John the Baptist. No? So, wag po ninyong ismulin ang inyong pagiging church. Mga kapatid, you have the greatest calling of all time. You have the greatest calling na paninindigan ninyo at ipaglaban ninyo buong buhay ninyo, mga kapatid. Itaya ninyo ang buong buhay ninyo para lang mapanatili ang inyong kaligtasan, because that is the greatest calling of all time na pwedeng magawa ng isang tao. Now, sabi ng Malachi chapter 3 verse 1, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord, take note, whom ye seek, yung hinahanap ninyong Panginoon,
shall suddenly come to His temple. Yun, di ba? Nabigla nga sila nung pumasok si Kristo. Sabi niya, hindi, ang bahay ng aking Ama ay is not the house of business, but rather house of prayer. At pinangtanggal niya doon ng mga foreign exchange, yung mga nagbibinta ng mga hayop for sacrifices, pinanglatigo niya at nilinis niya. 2 beses po na nilinis ng Panginoon ang templo. Isa sa pag-start ng kanyang ministry at isa po sa pagtapos ng kanyang ministry. Patapos na po ang kanyang ministry. Now take note, sabi niya, ang Diyos, ang Panginoon na inyong hinahanap, hinahantay, papasok lang siya sa templo niya bigla. Now even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Now, basahin natin sa Tagalog, narito aking sinusugo ang aking sugo at siya ay maganda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paparoon sa kanyang templo. Ito'y ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya ay dumarating. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Praise the Lord. Now, again, mga kapatid, si John the Baptist po ang siyang nagiging panguna na mag-introduce ng Kingdom of Heaven and repentance. Sabi niya, repent ye therefore, for the Kingdom of Heaven is at hand. Yun din po ang mensahe ni Jesus Christ, the same na mensahe ni John the Baptist. And ano po ba ang repentance, mga kapatid? No? Sinasabi nga, pag-aralan po natin, dahil ang una pong pagbalik loob sa Diyos ay nagsisimula po sa repentance. After you know God, after you accept God, after you believe in Jesus Christ, the next step is repentance. You need repentance. Why? Because by the time that you acknowledge Jesus Christ, you will acknowledge also that you are a sinner. Ayan. Ikaw din ay isang makasalanan. And the decision, ang repentance actually is a decision to turn from actions that lead to death. Ibig sabihin, ang ating direksyon kasi, pag pinabayaan tayo ng Diyos, papunta na sa kamatayan. Kamatayan physical and spiritual. Yun po yung direksyon natin. Pero kapag tayo nag-repent, binabago po natin ang direksyon. Mula sa papunta sa kamatayan, babalik po tayo sa buhay na walang hanggan. So that means there should be a change of mind within you, right? And a change of direction outside. Ibig sabihin, ang mga galaw mo, ang mga sinasabi mo, ang mga pananamit mo, ang mga pananaw mo sa buhay, no, yung ano ang yung mga priorities, dapat nagbabago din po 'yan. Maging ang inyong kaisipan ay nagbabago din po ang ating mga kaisipan yan. Now, the repentance actually is sa unang bahagi po ng tabernakulo or ng outer court ay ang brazen altar. At yun po ay nagre-represent ng kamatayan kasi doon po kinakatay ang mga hayop at ang dugo ng hayop ay ini-sprinkle po paikot. At yan din po ay nagsisignify ng dugo ni Kristo na maglilinis ng ating mga kasalanan. It also represents the covenant. Now, may covenant na po tayo. Yung altar na yon na namatay tayo at nagsimula tayo sa ating repentance, covenant natin yan na mamahalin natin ang Diyos, na paglilingkuran natin ang Diyos, at susunod tayo sa Panginoon buong buhay po natin, mga kapatid. Yan po, pagka nag-repent po tayo, nagkakaroon na po tayo ng covenant sa ating Panginoon. Now ngayon, kung tayo ay nakagawa na po siyempre ng kasalanan na tayo pinatawad ng Panginoon, dapat meron din po tayong tinatawag na restitution. Or, kumbaga yung mga kagaya ng ginawa ni Zacchaeus, ang ginawa niya, pinangbalik niya ang mga pinangdaya niya sa tao ng actually dubli pa, at binalik niya sa mga tao ang lahat ng kanyang mga pinangluko. Yan.
So, ibig sabihin, kagaya sa atin, ano po, mga kapatid, hindi lang po ito basta na sumalit, nasa church na tayo ngayon, okay na tayo. Dapat, mga kapatid, dahil matagal din pong nagiging pabaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin nakilala ang Panginoon, hindi natin alam ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, alam na natin, gawin na po natin ng buong puso. Ibig sabihin, kahit magsakripisyo pa tayo, kahit na ano pa man ang mga bagay na ito, ibalik na rin po natin sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod ng ating ministry, ng ating sacrifices. Yung po yung ibalik natin sa Panginoon, mga kapatid. Yan po ay restitution, kung tawagin. Kumbaga, pinatawad ka ng Diyos, and so, gagawa ka ng bagay na, kumbaga kung sa atin pa, may pasalamatan naman ng Panginoon sa atin. Amen? So, and then, kailangan na i-forsake po natin ang ating kasalanan, yan po sa repentance, pati yung mga witchcraft, no, mga pagan religions po natin, yung mga Diyos-Diyusan, iwaksi na po natin yan, no, at tanggalin na po natin yung mga bagay na hindi po makadiyos, kagaya po ng paniniwala sa mga albularyo, paniniwala sa mga tawas-tawas, ayan, yung mga barang, yung mga ano ba yung tawag niya, yung parang may manika na. Huwag na po tayo maniwala dyan, dahil kapag maniwala ka dyan, ay baka bigyan pa ng kapangyarihan ng dyablo yan at ang feeling mo ay nagkatotoo, mga kapatid. So, witchcraft po yan. No? Hindi na rin po tayo naniniwala sa mga horoscope, sa mga kung ano-anong mga sinasabi para po sa paniniwala at pananampalataya. Dapat po, tanggalin na po natin yan. No? At tayo po ay nakahanda, mga kapatid, sa pagpabautismo. Now, we are making Jesus our Lord and Master is the basis for entering into covenant with Him. Dapat si Jesus Christ, Master mo, Panginoon ng buhay mo. Amen? Now, si Jesus Christ actually ang tanging pag-asa ng mundo. Tandaan po natin, mga kapatid, there is no hope if there is no Jesus Christ. No man can go to heaven without Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala po tayo, kung wala po tayong, hindi po tayo magbalik loob sa Panginoon, hindi po natin simulan kay Jesus Christ, there is no way na umasa po tayo sa langit. Kaya po na ang lahat ng ito ay dapat ma-establish ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ang Old Testament prophecies po ay nagpapakita ng kung paano may panganak ang ating Panginoon at napakarami po ng mga prophecies na natupad po sa kapanganakan ng ating Panginoon. At kahit nga nung siya po ay lumaki na, napakatalino niya at namangha ang mga abogado, yung mga Pariseo, mga Saduceo, namangha sila, bakit ganun kadami ang alam ng bata? Pero sabi nawala siya, no? Nawala siya. Hinanap ngayon siya ni Mary at saka ni Joseph. Hinanap siya kung saan siya. Nung makita siya, anak, bakit ka? Kung saan ka napupunta? Naghahanap kami ng iyong ama at hindi ka namin makita. Nag-aalala kami. Sabi naman ng Panginoon mismo, sabi niya, bakit ninyo ako hinahanap? Sabi niya, I am in my Father's business. Ayan, makita niyo. Wala bang respeto ang Panginoon? Hindi po ibig sabihin na wala po siyang respeto kay Mary. Kung di, mga kapatid, kapag ang Diyos ay gumaganap ng kanyang misyon bilang Diyos at Panginoon, walang mas mataas sa kanya. Amen? Ayan. So, diyan po nagpapahayag na si Jesus Christ ay hindi po sinasabi nila na si Mary daw the mother of God. Wrong. Hindi po pwede magkaroon ng nanay ang Diyos ng nalaman. Ano po? But Mary is the mother of Jesus Christ simply because ay nagkatawang tao ang Diyos. Pero ang Diyos po per se, wala pong ina, wala rin pong ama. Siya lang po mag-isa. Amen? At ito nga po ang ating Panginoon, nung nagpabaptize siya,
lumapit po siya kay John the Baptist. Sabi nga rito, he came to John to be baptized of him. Pero umayaw si John, nakilala siya ng Panginoon, naramdaman siya ni John, no? At sabi niya, ako dapat ang iyong bautismoan, bakit ka lumalapit sa akin? Anong sabi ng ating Panginoon? Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. And then, pinayagan niya siyang magpabautismo. Iyon po yung sinasabi nga ng ating Panginoon na lumapit siya. Si Jesus Christ walang kasalanan, mga kapatid. Hindi po siya nakagawa ng kahit na anong kasalanan, pero lumapit pa siya kay Juan the Bautista para mabautismuan. Bakit? Dahil yan lang ang tanging paraan para maging matuwid ang isang tao. Yan lang po. Righteous, maging righteous ka. Hindi ka magiging righteous dahil napakabuti mong tao. Hindi ka pwede maging righteous dahil ang dami mong tinulungan. Hindi ka naging righteous dahil hindi ka nagmumura or wala kang sinaktan. Hindi ka po magiging righteous dyan. Dahil pag panganak pa lang sa'yo, sinner ka na, makasalanan ka na. There is only one way to be righteous and to be clean before God, and that is to be baptized. Ayan. Kaya nga sabi niya, let it be. Let it happen, for this is to fulfill all righteousness. Kaya nabautismuan si Jesus Christ sa tubig. Sorry. Now, tingnan ninyo ito sa Tagalog. Basahin ko Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran nang magkagayoy pinayagan niya siya. Ayan. So, para maganap ang katuwiran sa buhay mo, there is only one way to do that, and that is to get baptized in the name of Jesus Christ. Amen? There is no way. Baka isipin po natin, okay naman tayo, wala naman akong ginagawang masama. Maybe, on your thinking, wala kami ginagawang masama. Pero ang nature mo is a sinner. Paano ka makapasok sa langit? Okay? Sabi ng Biblia, there is none right, no, ye not that the unrighteous cannot inherit the kingdom of God. So, paano ka makapasok sa langit? So, dapat may pamamaraan, may proseso ang Diyos para ikaw ay magiging matuwid. Amen? Now, baptism is necessary. Yun po yung pinapakita ng Panginoon na kahit ang Panginoon na walang kasalanan, nagpabautismo. So, sino ba tayo, mga kapatid? Na mga ordinaryo lang naman tayong mga tao, tapos sasabihin natin, hindi natin kailangan ng bautismo. Sinasabi ng iba, hindi mo kailangan ng bautismo para maligtas. Ang Panginoon, pag makita natin ang pattern sa Bible, naunang bautismo bago ka magpatuloy sa Panginoon. So mga kapatid, wag po kayong maniwala dyan sa nagsasabi na ang bautismo hindi necessary. Una, hindi masama na ikaw magpabautismo. Di ba? Anong mawawala sa'yo kung magpabautismo ka? Wala, maliban sa kasalanan. Malulugi ka ba kaya nagpabautismo ka? Di ba hindi? Ngayon, kung necessary yan, at least, sigurado ka na. Paano kung ayaw mo? Dahil naniniwala ka na hindi kailangan yan. Ayon sa Biblia, hindi kailangan. Kailangan pala. O saan ka ngayon? Di po ba? Kaya mga kapatid, hindi ko maintindihan talaga yung mga nagsasabi na hindi na kailangan ng bautismo. Bakit mo ipilit? Yung Panginoon mismo nagsasabi, Mark 16:15 and 16, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Ba't mo ipilit na hindi kailangan? Dahil hindi lang na-mention, hindi lang daw na-mention doon sa jailor na sinasabi, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your household. Ba't hindi mo basahin pa baba? Dahil nagpabautismo yan ang buong household ng Philippian jailor, mga kapatid. Yan. Kaya po may mga taong nagsabi, hindi kailangan ng bautismo. Bakit nandun ka na ba sa langit? Nakapunta ka ba sa langit na wala kang bautismo tapos nakabalik ka lang? Huwag nating lukuhin. Ano po, ang iba. Ayan, kaya nga mga kapatid, panluluko po yun yung sinasabi na hindi kailangan ng bautismo dahil nilalagay ka lang po niya, baka mali po ang akala mo. Ngayon, kung magpabautismo ka, anong mawawala sa'yo? Di ba? Wala. Para pag sinasabi mo, ulang kaya, ay hindi, paniguro, dala na lang ako ng payong. Okay yun. May kunting istorbo lang naman ng payong, napupull naman, lagay mo sa bag, may kunting bigat ng konti ang payong, pero
Hindi mo masiguro kasi baka umulan nga, at least may payong ka. Pag wala kang payong, biglang umulan, wala kang mambilan, wala kang masilungan, di basa ka. Ayun. Parang ganyan lang yan, mga kapatid. Baptism is necessary. According to the Bible, you need to be baptized. He that believeth and is baptized shall be saved. No baptism, no righteousness. No baptism, no remission of sins. We remain a sinner if we are not baptized in Jesus' name. Amen? Kaya si Jesus Christ nagpabaptize. Ayan. And si Jesus Christ, nung mabaptize siya, ang una niyang ginawa, He chose disciples. So nag-discipleship kaagad ang ating Panginoon, mga kapatid. At after siya na bautismuhan, ay kumbaga, tinukso muna siya ng dyablo 3 times, And makita po natin diyan ang ating Panginoon kahit gutom na 40 days and 40 nights hindi siya kumain. Sabi ng dyablo, "I-turn mo sa bread ang mga batong ito." Sabi ng Panginoon, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God." Meaning, mga kapatid, hindi lang tayo nabubuhay sa perang kinikita natin, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos na naririnig natin. Tandaan natin ito, mga kapatid, 6 days ang iyong ginugugol para maghanap ng pera para sa tinapay. Pero mga kapatid, itong nag-iisang araw na ito ng linggo, huwag mong pabayaan na mag-absent ka, huwag mong pabayaan na ikaw ay hindi makapunta, mga kapatid. Huwag kang mag-absent dahil ito ang tanging panahon na ang iyong kaluluwa ay kumakain din ng spiritual bread. Alright? So mga minamahal, tandaan po natin na huwag igugol ang lahat ng oras sa paghahanap ng tinapay. For man shall not live by bread alone. At pagkatapos niyan ay pinalukso siya. Sabi, dahil papadala ng mga anghel, it is written, papadala ng mga anghel na sasalo sa iyong mga paa. Pero anong sabi ng Panginoon? It is written, thou shalt worship the Lord thy God. Ayan. So mga kapatid, and then ang isa, dinala pa siya doon sa pinakil ng templo at sinabi, nakita mo mga kariyan na yan, sa'yo na yan lang yan. Hindi na, ibigay ko na sa'yo. Kumbaga, okay na tayo, deal na tayo, basta mag-worship ka lang sa akin. Anong sabi? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, it is written, thou shalt worship the Lord thy God. Alright? So, ang Panginoon hindi po kumagat sa shortcut. Hindi po siya kumagat sa mga pain ng dyablo. Kaya nga po, mga kapatid, bawat isa sa atin, dito po pinatunayan na maging ang Panginoon na subject in the flesh, pwede po siya magkasala, pero hindi po siya talaga nakagawa ng kasalanan. Kaya karapat-dapat po siyang magiging tagapagligtas po natin. Now, sabi pa nga rito ng Hebrews chapter 4, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi po nagkaroon ng kasalanan. Sabi pa ng verse 16, magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ayan, mga kapatid, no? Ang ating Panginoon lang, kapag ikay naglingkod na sa Panginoon, meron kang tulong na aasahan sa araw ng iyong pangangailangan. Praise God. Yan po isa sa mga pabor na meron tayo, mga kapatid. Ang sabi dito, tinuro ng ating Panginoon ang kingdom concept, mga kapatid, at marami po siyang himala na ginawa. Isa na dyan ay ang pagpapalayas ng dyablo, ang paggaling sa mga bulag, sa mga lumpo, pilay, sa may mga maging sa may mga oppression, sa mga namatay, no, binuhay niya na maguli. So marami po siyang himala na hindi mo mabilang halos, mga kapatid. At ang mga tao naman na kanyang binigyan po ng himala, sunod-sunuran po yan sa kanya. And also nagkaroon din siya, pinatigil niya rin yung unos habang
sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, tumayo si Kristo at pinatigil niya at his command. At take note, sa lahat ng ito, walang may ginamit ang Panginoon na ibang pangalan. Hindi siya gumamit sa ngalan ng Ama, o kaya sa ngalan ni Yahweh, o sa ngalan ng, wala pong pangalan. Basta niya lang inutos. At sabi niya lang, dagat, tumigil ka. Unos, tumigil ka. Wala. Tapos merong itong lumpo. Sabi ng Panginoon, ang kasalanan mo napatawad sa iyo. Tumayo ka at lumakad. Wala siya. Wala siya may ginamit na ibang pangalan. Bakit? Siya na mismo yun. Walang kailangan ng pangalan dahil nandun siya na mismo ang Diyos. Mga kapatid. Kaya walang authority na kailangan. Wala kang may mabasa dyan na nag-rebuke siya ng diablo. Sabi niya sa pangalan ng Ama. Hindi siya gumamit. Pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala kang may mabasa doon. Wala po. Basta sinabi niya lang lumayas ka. Yan. Kaya nga mga kapatid, siya yung nagpatawad sa atin. At nung mga panahon niya, pwede niya lang sabihin, ang kasalanan mo napatawad. Kapag sinabi ng Panginoon yun, napatawad ka talaga. Now ngayon sa panahon natin, wala na po ang Panginoon. Nandun sa langit. Hindi na po siya nakikipag-usap sa atin. Mata sa mata, kamay sa kamay, bibig sa bibig. Hindi na po siya nakaharap sa ating mga kapatid. Paano na ngayon tayo mapatawad sa ating mga kasalanan? Doon na po ngayon sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayon sa Gawa, Kapitulo 2, 38. Now ngayon doon din ay pinakain niya ang 5,000, sunod ay 7,000 sa 2 isda at 5 tinapay lamang na dala pa ng bata. At ang una niya isa sa mga una niyang himala, ang tubig ay ginawa niya pong alak. Meron din po siya mga tinuturo mga parables, kagaya ng lost sheep, ng parable of the sower, and also the good Samaritan. Ayan, marami po mga parabola. At actually, ang isang page na to, pwede po natin i-discuss ng isa. Pero, may magagandang lesson po tayong makukuha sa mga parable ni Jesus Christ na sabi niya, kung meron kang 100 ka tupa na wala ang isa, hindi mo ba hanapin ang isa at iwanan muna ang 99 o 99 muna iwanan mo para sa isa? Ganun po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit saan po tayo mapunta, hanapin po tayo ng Panginoon kung tayo tupa ng Diyos. Meron din pong the parable of the sower na kung saan ito'y napunta sa maraming klase ng lupa at ang isa sa mabato, tumubo ng konti, pero sa katagalan, natumba rin. Ayan. So, mga kapatid, ito po mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay mga dapat nating bigyan ng pansin. Ano po? Dahil ang mga himala na ating pong naranasan ay nakakalimutan natin. Ang mga works of wonders, nakakalimutan po natin mga kapatid. Hanggang dito lang po muna tayo saglit at tayo po ay babalik sa susunod at tatapusin ko po. At i-discuss po natin itong mga mahalagang para talinghaga ng ating Panginoon. Dahil tandaan po natin mga kapatid, marami mang himala na ginawa ang ating Panginoon. Pero hindi pala garantiya na ang isang himala ay magpapanatili sa iyo sa Panginoon. Marami po tayo nakilala na mga himala na nangyari sa buhay nila, pero ano po ang nangyari? Nung sila po ay gumaling, hindi na po sila bumalik sa Panginoon. At noong mga panahon po na ito, sunod-sunuran yung mga tao. Sabi ng ating Panginoon, nung napakain niya ang mga tao sa 5 tinapay at 2 isda, sunod-sunuran ng mga tao. Sabi nga ng Panginoon sa kanila, bakit kayo sumusunod sa akin? Dahil ba sa himala? O dahil sa tinapay? O dahil sa pananampalataya? That is a very good question, mga kapatid, para po sa atin. Ano po bang dahilan ng ating paglilingkod sa Panginoon? Ano po bang dahilan na nandito tayo sa bahay ng Panginoon? Sabi pa ng ating awit, I don't know what you came to do. Hindi ko alam kung bakit tayo nandito sa bahay ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit ka nandito sa bahay ng Diyos. Pero ako, sabi ng awit, I come
to praise the Lord. Amen? So mga kapatid, tandaan po natin, yung mga himalang nangyayari sa buhay natin, posible po natin makalimutan. Pero ang mga turo at mga aral, mahalaga na maintindihan natin dahil yan ang ating baon sa araw-araw. Amen? Praise the Lord. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, hindi ko alam kung anong pagpunta mo at anong dahilan ng pagpunta mo ngayon, pero isa lang ang alam ko, kapag pumunta tayo sa bahay ng Diyos, ang dapat natin gawin, purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos, itaas ang iyong mga kamay, sumayaw ka sa harap ng ating Panginoon. Huwag mong pabayaan na masayang ang araw na ito, mga kapatid, na hindi ka mag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon. Dahil tinawag ka ng Diyos, binigyan ka niya ng oportunidad na makaharap niya ngayong araw na ito. Kaya ikaw ang kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Mga minamahal, ang araw na ito is a special day for all of us. Let us worship Him and magnify the name of the Lord. God bless you all. Arrivederci. Ciao. God bless you.